Worth It or Not Cleanser Edition Part 1. So, ito yung mga cleansers na nagamit ko since 2022. And itong mga cleansers na nakikita nyo dito, hindi lang ito yan. Meron pa dun banda. Medyo marami-rami to. So, siguro hanggang Part 4 or Part 5 tayo sa mga cleansers. Disclaimer lang, ito ay based lamang sa experience ko. So, kung may product dito na super nagustuhan mo pero hindi ko nagustuhan, huwag mo akong aatakihin dahil iba-iba tayo ng skin type, okay? First product, Oxycure Acne Clear Facial Cleanser. Worth it. Meron tong 1.5% salicylic acid na very good for beginners. So kung baguhan ka pa lang sa paggamit ng salicylic acid, pwede mo tong i-try. Next, Medipeel Red Lacto Collagen Clear. Not worth it. Guys, sobrang drying ng cleanser na to. Yung tipong parang naging pinggan yung mukha mo after mo tong ipanghilamos. Kulang na lang tumunog-tunog yung mukha mo habang kinukuskus mo siya sa sobrang drying nito. Next, Derma Republic Face Wash Niacinamide plus Botanical Extract. Yes, worth it. Pero kung meron kang sensitive skin, meron tong cooling effect. So kung sensitive yung skin mo, medyo mag-ingat ka sa cooling effect nito. Pero kung hindi naman sensitive yung skin mo, okay siya. Next, Marian May H. Cordata plus Tea Tree Cleansing Foam. Yes, worth it, lalong-lalo na kung meron kang oily skin. This is a foaming cleanser and hindi siya drying sa skin. Next, Eden Skin Botanical Cleanser. Super worth it. Worth it to, lalong-lalo na kung meron kang combination to dry skin. Super nagustuhan ko rin to kahit meron akong oily skin kasi nung na-damage yung skin barrier ko, ito yung ginamit kong cleanser. Creamy cleanser siya, hindi siya bumubula, good for sensitive skin. Hindi ko lang sure kung meron pang Eden Skin ngayon kasi hindi ko na sila masyado nakikita dito sa TikTok. Pero sana maging active ulit sila kasi maganda talaga yung cleanser nila. Ito ata yung bestseller nila sa mga products nila. Hindi ko sure pero ito yung super love ko. Next, Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Meron kaming love and hate relationship nitong Cetaphil. Lalong-lalo na nung nireformulate nila yung product nila. Yung dati nilang cleanser walang niacinamide pero nung nireformulate nila na may niacinamide na, medyo meron siyang sting sa akin nung umpisa. Kahit di naman damage yung skin barrier ko, minsan meron siyang sting sa akin, minsan wala. So, hindi ko sure. Next, Pyongkang Yul Calming Low pH Foaming Cleanser. Super worth it. Kung meron kang oily skin and naghahanap ka ng foaming cleansers na good for everyday, girl, try mo to. Ang underrated itong product na to, pero napakaganda niya. Nakaka-soothe and calm ng skin. Hindi siya drying, good for everyday use. Kung meron ka ring damaged skin barrier, try mo din to. Maganda rin siya. Next, Fairy Skin Glow Booster Cleansing Gel. Yes, worth it. Sa lahat ng set na meron yung Fairy Skin, itong Glow Booster yung pinaka-bet ko sa kanila. Gentle lang sa skin and nakaka-brighten ng skin. Next, Oxycure pH 5.5 Gentle Cleanser. Sinama ko tong product na to sa mga facial cleanser kasi pwede siya sa body and pwede rin siya sa face. So, ito yung reformulated na product na, yung good for sensitive skin na. Hindi siya drying and wala rin siyang fragrance and hindi siya stripping sa skin. Worth it. Next, Skin 1004 Tea Tree BHA Foam. Sa lahat ng cleansers na na-try ko, from Skin 104, dito lang ako nag-breakout. So, para sa akin, not worth it. Siguro yung Tea Tree yung nagpa-breakout sa akin dito. Hindi ko sure, pero para sa akin, not worth it. 10 cleansers muna ipapakita ko sa inyo dito sa part 1 kasi baka humaba ng todo yung video natin. So, follow for part 2.